in the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. Engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience, Vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social panga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. At welcome po sa 121st episode ng The Filipino SDG Action Hour at muli nyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng hitik na impormasyon at mga bagong kaalaman. At sa araw na ito, samahan niyo po kaming talakayin ang topic na pinamagatang Philippines is a rice deficit country. The challenges, policy innovation, and strategic interventions. Isang topic na hindi lang po napapanahon kung hindi nakakabahala. Kasi ramdam po ng bawat pamilya ang malawakan at malinaw na epekto ng mataas na halaga ng bilihin at hindi sapat na supply ng mga produktong pang-agrikultura. So ngayong hapon po kasamahan po tayo ng ating panauhin na isang eksperto pagdating sa agriculture, isang agronomist, retired professor sa College of Agriculture and Food Science sa UP Los Baños, at siya po ay may malaking ambag sa agriculture science, lalo na po sa aspeto ng crop science and organic farming. Ang kanya pong mga research interest ay sumasaklaw po sa sustainable agriculture, organic farming, and crop management na nakapokus po sa challenges na dala po ng climate change. So his work emphasizes the importance of sustainable and organic approaches to enhance agricultural productivity while preserving environmental health. So ngayong araw po, samahan po tayo ng isa pong suki ng ating pong programa. Let's all welcome ang isa po sa mga masugid na nakapagtaguyod at haligi ng agrikultura mula sa paanan po ni Mariang Makiling, Dr. Chidoro Ted Mendoza. Sir Ted? Yes, salamat sa isang napakagandang introduction mo, Mark. So, magandang hapon po sa ating lahat at sana po itong discussion na ito makapag-ambag pa, makapagpalalim ng ating kaalaman tungkol sa ating kinakain na sinasabi nating rice na pag hindi tayo kumain ng kanin, parang hindi pa tayo kumakain ng isang meal. So, para sa ating mga Pilipino, yan ang isang nangyayari. So, Mark, i-share ko muna siguro, ano? Sige po, sir. Okay. Okay. Naka-ano na ba? Sir, naglo-load pa po. Okay. Ayan po, sir. Okay. Yung aking mukha nag-a-appear ba? Sir, yung inyo po camera po ay hindi po naka-flash. Bakit kaya? Okay. Si Ma'am Lourdes ang nag-aano ngayon. Ayun. Ayan po, yan, sir po. O yan. Okay. Hindi pa kasi nag-ano ang video kanina. Okay. Paano ko bumalik ulit? Oho. Yan. Bumalik na? Yes, sir. Sa amin po naman sa end po namin, sir, nakikita po namin ng inyong screen. Nakikita ninyo ako? Opo, sir. Okay. Sige. Magandang hapon po sa ating lahat. Sabi ko nga kanina, itong title ay nakuha ko, napili ko, pero dito maraming nag-contribute doon sa mga ideas na i-discuss ko sa inyo ngayon. Kaya ito yung mga aking mga co-authors, si Dr. Rene Ofreneo, dati siyang Dean ng Solar Air, dating USEC Dean ng Dole, si dating DA Secretary Leonardo Montemayor, at saka itong si ng Federation of Free Farmers of the Philippines, at
Naging DA secretary din siya. Naging ex-congressman nga yun. At saka si Miss Arce Glipo, sa kasalukuyan siya ay Executive Director ng Integrated Rural Development Foundation. So, in short, synthesis po ito ng aming mga discussion, ng mga balitang kuro-kuro about the rice industry, ang ating staple food crop. Yeah. Una po, gusto kong bigyan kayo ng datos tungkol sa ating rice industry, the Philippine rice industry in brief. Its economic importance, nagkukontribute po siya na about 430 billion or 1.8% ng ating GDP. Marami tayong rice farmers, about 3 million. 6 out of 10 of the 5 million farmers are rice farmers. At malaki ang kanyang job generation, 460 million days. Pag ang minultiply po natin yan at 500 pesos per day, 230 billion din ang kanyang contribution sa employment. No? On the other hand, ang dami pa rin ho niyang indirect employment sa food business, mga drivers, jeepneys, tricycle, truck drivers, and then nagsusupport din siya ng livestock at aquaculture industry kasi yung rice bran marami rin or yung binlid about 3 million tons din po yon. So, yung employment generation, sabi ko nga, ay napakadami. Yung direct employment is about 2.4 million sa mga rice farmers, meron ding workers, at meron ding indirect employment na pag tinotal mo yun, 2.4 plus 6 million, 8.4 million jobs across the rice sector. So pag minultiply ho natin yan ng 5 family members, that is 42 million people ang nagdidepend or nagbibiyayan ng rice industry in terms of employment, or this is about 36% of the Philippine population. Or in short, 4 out of 10 Filipinos are benefiting from the rice industry. Of course, ito po ang challenge natin, medyo mahaba-haba na rin panahon. Since 1990s, yung medyo sufficient tayo sa rice. So that means about 3 decades na. So ngayon, we are a rice deficit country. In fact nga, naging world highest rice importer tayo, 2008 at saka last year, 2024. So yun po ang aking gustong palalimin at i-widen ang ating kaalaman dito. Tayo ba talaga ay rice deficit country? And then later on, ano ang ating dapat gawin? So ano yung mga innovations sa technology or sa policy na dapat ipairal sa atin para kung hindi man tayo maging rice self-sufficient, ay kukunti lang ang ating i-import kasi hindi maganda yung 30% ng ating staple food ay ini-import na natin. That was the calculations last year. This year, ang sabi nila, 25%. So, ano natin ibababa man lang ng 5 or 10% in the short term. And in the medium and long term, paano ito ibababa ng considerably? So yun po yung gusto nating talakayin. So ano po ang mga challenges natin in the short term, medium term, long term, SML? So dati may number to, ninumberan ko, pero ngayon arrow na lang, pointer na lang kasi lahat yun mahalaga eh. Kagaya nung unang nilagay ko, yung limited o decreasing agricultural land dahil sa urbanization and land conversion. Mababa raw yung productivity natin because hindi nag-a-adapt ng high-yielding technologies magsasaka natin. Maraming dahilan din yan. Kulang ang irigasyon natin. Or yung maraming farms natin hindi pa rin irrigated. Ito yung on the personal side ng mga magsasaka. They are not motivated to yield high
mainly because of low price of palay, mataas ang populasyon natin, tumataas din ang per capita rice consumption natin. And then of course, alam nating lahat yung climate change nung nakaraan, discuss din ito. Tapos meron ding nagsalita specifically on climate change. So in relation to rice, nabanggit ko na nga ngayon, itong inaano natin with climate change, with global warming, for every 1 degree centigrade increase in temperature, it could reduce rice by 10%. Then of course, yung other crops, ganun din ang mangyayari. Okay, like wheat, about 6%, mais, 7.4%, soybean, 3.1%. Yun ay 1 degree centigrade pa lamang. What kung ma-break natin yung 1 degrees, palapit na tayo sa 1.5, 2 degrees, or yung worst case scenario, kung hindi man mababawasan ng greenhouse gas emission natin, kung aabot tayo ng 4 degrees centigrade. Okay? So, yun po yung maraming, ano bang sabi natin, magiging effect din ng climate change or global warming kasi pag mataas ang temperature, mabilis ho yung evapotranspiration rate, so mabilis matuyo yung lupa. Kagaya nitong nakarang buwan ay araw-araw po kinakailangan magdilig ako sa aking mga halaman at napakainit kasi. At least ngayon medyo paulan-ulan na, so nalilibre na akong magdilig. And then ito pa ang isang epekto niya. Pag mainit, humid, marami pong peste. Okay? Further reducing crop yields. At ito na nga, pag mainit din, medyo mga tao, medyo ayaw rin masyadong nagtatrabaho, lower ang labor productivity, may disruption, gano'n. And of course, alam natin, yung flooding, yung mga malalakas na typhoons, etc. So, yun po ang mga pangunahin ito we have to adapt with climate change. Ika nga, marami po tayong ginagawang pag-aaral dito, pero siyempre, paano ito gagawin? At meron tayong nga pinag-uusapan yung mga dati seasonal ang flooding nila, pero ngayon, barang hindi na seasonal. Almost in a year time, flooded na sila. Okay? So, tingnan po natin ang epekto naman ng population. And then ito na nga with climate change, tumataas ang ating populasyon. At the end of the year, ang projection nila 119 million na tayo. By 2050, 154 and 255 medium projection. Yung 134, very low projection siguro yun. Okay? Up to 170 million. Okay? Ang liit ho ng ating lupa, 30 million hectares lang, at ang na-reclassify or ginagamit na natin sa agrikultura ngayon ay 13 million hectare lang. Ang rice land natin is 2.68 million hectares. By the way, itong 2.68 million hectares na ito, wow, mga 10 taon ko na yata ang ginagamit na data. Baka hindi na ho, 2.68 million hectares. Wala pang updated data dito no? Ngayon, ang sabi nila with climate change, sea level rise of 1 meter could lead to the loss of approximately 219,000 hectares of rice land, or about 16% of the country's total rice growing areas may be affected. Ang daming barangays, 2,500 barangays. Roughly 1.8 million people ang naitalang pwedeng ma-damage nito. Ano po? Yeah, ang sabi ko nga, we are rice deficit, yes. Tingnan po natin ang ating data. Sabi ko nga kanina, decreasing o maliit lang ang area natin, 2.68 million hectares. Mababa ang yield din daw natin, 4.2. Sa kanan po makikita natin ang China daw ay merong 6.87 to 7.2 tons per hectare ang yield nila. Vietnam 16.16 tons per hectare. Thailand 4.5 to 4.8. Medyo mataas ng konti sila. And the rest naman, mas mataas ang yield natin. Okay? So, hindi masyadong kababaan. On the other hand,
we need to increase our yield to about 5 tons per hectare para maging self-sufficient in rice. So from 4 tons to 5 tons, arithmetically parang konti lang, ano? Itataas mo lang ng 800 kilograms, pero pagdating sa sa actual medyo mahirap gawin 'yon. Of course, meron na naman akong ginawang proposal na kung makatanim tayo ng 2 million hectares of hybrid rice, makakakuha tayo ng 5 tons at 4 tons kasi yung inbred. Okay. So I'll discuss that further. On the other hand, ang laki ng ati kasing pinapakain eh. Kung ang populasyon lang natin ay katulad ng Vietnam, 71 million, or Thailand pala 71 million, 71.7, Vietnam 99.5 million or roughly 100 million, okay? Tayo ay self-sufficient in rice, okay? Lalo na pag Myanmar. Now, tingnan natin yung rice areas. Kaya nag-i-import ng marami ang Thailand ay dahil malaki yung area nila, 11.19 million hectares. Ang Vietnam, 7.12. And then mataas din ang yield ng Thailand. So, i-multiply mo yung 7.12 times 6. So, ang laki ng production nila. Tayo nga, 2.68 million hectares lang. Pero, ang cropping intensity natin is about 1.8. So, kaya, ang na-harvest natin for the year is about 4.8 million hectares. Okay? So, yun po ang isang dahilan na kaya rice deficit tayo. Isang malaking dahilan din, kasi nga, 4.2 lang, pwede namang itaas ng 5 or 6 tons per hectare, but farmers are not motivated to do that. Una, yun na nga, yung market distortions, yung mababang presyo ng palay, at merong term akong nabasa, they call it price gouging. So, paliwanag ko mamaya sa next slide what is price gouging. Of course, itong rice tarification law, yung sinasabing ito yung punot dulo ng pagbaba ng presyo ng palay kasi from quantitative restriction, naging tariff na lang ngayon ang magdi-determine ang pag-import ng rice. Yun na nga, 35% ang tariff pag-i-import. On the other hand, due to Executive Order number 62, binaba ang tariff from 35 to 15% na para daw bumaba ang presyo ng bigas. Pero ito nga ay maling promise naman because it did not decrease the retail price dun sa sinasabi nilang from 6 to 7 pesos per kilogram magdi-decrease. Later on, discuss natin. And pag inano pa natin yung pag-decrease ng rice due to this two factors, loss, nagkaroon ng excessive rice importation. Paliwanag din natin ng and then of course, ito pang mga nag-import, usually ito yung mga rice cartel, ito rin namimili ng ating palay sa mga magsasaka. So nagkakaroon ng manipulation na nag-lead to the disincentive rice farmer to spend more time to increase yield in their farm. Of course, ang very recent na naman, yung pagbibili, BBM announcement selling rice. So, i-discuss din natin yan, no? Now, yung mababang presyo ng palay sa farm gate, ay yun ang dahilan na walang insentibo ang mga magsasaka to increase rice yield. Ano pang ang isang consequence? Yung mga anak po nila ngayon ay umaalis na sa bukid. Okay? Isang bisita natin sa bukid nga when we were in Bohol, tinatanong namin ba't idle yung lupa niya. Matanda na raw siya, farmers are aging already. About 60, mga senior na 60 years old and above na. At kasi nga,
mas mababa ang bayad ngayon, hindi competitive, at dahil naman sa mababang presyo ng palay, hindi rin makapagtaas ng wage ang mga magsasaka sa kanilang. Kaya ang nangyayari ngayon, nababawasan din po ang mga farm workers. Ang sabi nila, marami tayong unemployed, pero kung tutusin naman kasi medyo mahirap nga ang bukid at yun na nga, mababa ang pasahod, kaya hindi sila namomotivate na magtrabaho sa bukid. In fact, yung interaction nito ang later on, in the medium, in the long term, ang tanong nga, meron pa bang mga magsasaka ang pupunta sa bukid at magpuproduce ng pagkain para sa atin? Okay? So, yun po ang ano, bakit naman bumagsak nga ang presyo ng palay? Okay? At ano naman ang naging role ng NFA na dati nakakabili ng maraming palay para hindi kayang ibagsak ng rice cartel. Dahil ang nangyari nga due to rice tariffication law, ang tawag ko dito, NFA was technically abolished. Ang nabibili lang kasi nila is about 5 to 7 days. Okay? Ang kailangan sa calculations namin, kailangan makabili ng 70 days buffer stock or 20% or more at harvest ang NFA. So yun po ang isang malaking dahilan. So it's a heyday for the rice traders, private rice trader, kasi nga alam nila hindi nakakabili ng ano. Kasi kung sasabihin nila, okay, ang presyo po ng palay sa NFA ay 20 pesos per kilo. So sasabihin lang nila, di po kung doon kayo makakapagbili ng mahal, di doon kayo bumili. So yun po ang sagot nila. So ito po ang very recent na nangyari, no. Nung i-announce ni BBM na ipagbili bibili ng bigas at 20 pesos per kilogram, yun naman ay kokoti lang naman yun eh. Okay? 30,000 metric tons lang naman yun. Biglaong bumagsak ang palay at about 11 pesos per kilo. Ito po, pinost ko nga dyan, kinapi-paste ko dun sa isang sinend sa akin na ano, ito isa late daw, lugi daw ang magsasaka sa mababang presyo at mataas na presyo ng mga inputs. Okay? So, of course, yung pagbagsak ng presyo ng palay, in fact nga yung 15 pesos to 16 pesos per kilogram sometime in March, okay? Mababa na ngayon, as I will show you, kasi ang cost of production is 17 to 18 pesos per kilo. Lalo na ngayon, 11 to 12 pesos per kilogram lang. Of course, yung 20 pesos per kilogram dun sa makakabili nun is big relief sa reklamo nila bakit hindi natutupad ni BBM yung kanyang pangako, ni bababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Pero hindi ko na perceive na ganito ang mangyari po, no? Na lalong babagsak ang presyo ng palay. So it became so tragic. So it became a tragedy for farmers. Sana naman mabago itong presyong ito. Kung hindi, yun na nga. So, ito po, I calculated the cost to produce 1 kilogram of palay. Okay? So, yung summary na lang po ang sasabihin ko na ang cost to produce a kilo of palay is about 16.7 or 17 pesos per kilo to 18 or somewhere, no, mga 18.50 pesos per kilo. Okay? So, bibilhin mo ngayon ng 11 to 12 pesos per kilo. Wow, ang laki po ang magiging lugi ng magsasaka. Hindi na nga sila kikita, sila'y malulugi pa. So, ang magiging implication noon. So, wide-ranging na ho ang implication noon na merong nagtanong na, pinadala ko kasi kay Doc Cesar, ang PowerPoint ko, Ted, anong mangyayari ngayon sa rice? Sabi niya. Well, yung ibang magsasaka ngayon, nagpaplano na huwag na muna magtanim ng palay. Okay?
Or kung magtatanim man sila, para sa kanila lang, pamilya. Or kung magtatanim sila, lalo na ngayon, rainy season, highly risky, baka bumaha, mataas ang typhoon, okay? Ay magtatanim na lang dun sa medyo magandang parte ng lupa nila para hindi na magastos, para hindi na sila mag-apply ng maraming chemical fertilizer, apply sila ng 2 to 3 bags, maganda na rin yung aanihin. So as a whole, kung ganun ang magiging reaction ng mga magsasaka, baka yung sinasabi nilang 25% na shortfall natin for the yield, baka babagsak yan ng 30, 40 or sana 50%. Ang ibig sabihin, mag-i-import tayo ng 50%, na 30% noon, kung iano mo yon, baka aabot ng mga 6 million metric tons. Yun na naman ang magiging world highest rice importer. Kasi this year, parang ang China mag-i-import ng 5 million metric tons. Pero isipin naman ninyo, ang China, 1.4 billion sila. Tayo naman ay 117 million or 119 million tayo. Kung mag-i-import tayo ng ulit ng 4.7 million, close to 5 tons, talagang uh, malaking kawalan din sa ekonomiya natin yon. Kasi later on, I will show you what will happen if we import a lot of price. Yung sinasabi kong hidden cost or hindi na i-compute na pag nag-import tayo ng maraming rice. Okay? We are rice deficit country, world highest rice importer. Ika nga, by the way, yung 4 point, ang tama raw na import is 4.8 million metric tons. Ngayon, yung smuggled rice diyan ang hindi natin alam. Okay? Kung ilan pa. So, hindi pumasok yung ano natin. Ngayon, anong naging ano natin dito? It's an aberration of the law of supply and demand. With this law nga, pag mababa ang supply, mataas ang demand, taas dapat ang presyo. As ang naging supply din naman, okay? Import plus smuggled rice, kaya yung retail price remains the same. Ang masaklap nga dito, mababa ang presyo ng palay, mataas ang presyo ng bigas, kaya sobrang lugi ang ating magsasaka. Between 6 to 8 pesos per kilo ang nalulugi nila. So kung ito'y patuloy na mangyayari, ito yung malaking threat sa ating rice security. Baka nga tamarin na yung ating mga magsasaka na mag-produce ng rice. In fact, yung ate ko nga, nalugi siya ng 8,000 this year, kaya suggestion ko sa kanya, kung ganito pa rin ang presyo ng palay next year, wag ng rice ang ipatanim mo sa iyong bukid. Baka pwede na yung magtanim ng mais or green corn. Okay? So at least hindi ka malulugi. Hindi masyado mataas ang production cost. So yun po ang diretso. Yung kaibigan ko naman sa Santa Maria, Bulacan, Laguna, meron siyang 6 na hektare lupa. Ted, ang baba ng presyo ng bigas, parang break-even lang ako. So, anong gagawin ngayong rainy season? So, yun din po ang advice ko. Piliin mo na lang yung magandang area ng palay mo, ng palayan mo, at yun ang pa-cultivate mo, at yun ang taniman ng palay. Anong mangyayari dun sa idle land? Parang agronomic recommendation na lang namin na following. Okay? Para ipahinga mo yung rice field mo, para makapag-recover, kasi yung parang ang pagtatanim kasi, yung harvesting, para rin nanganganak yun eh. Maraming nutrient absorption, yung crop nutrient uptake na sinasabi namin. Alam na alam din ni Mark yan kasi isa siyang soil scientist. Okay? So, yun po ang mga posibleng mangyari, at sana magbago ang sitwasyon. Dun sa interview ni BBM, pumunta yata siya sa Nueva Ecija, pagkarating niya from Malaysia. Ang sabi niya, pinag-aaralan daw ang presyo
at na magiging balanse, na magiging masaya yung magsasaka, na hindi naman malulungkot ang mga consumers. Ang malaking problema diyan, gaano katagal ang kanilang pag-aaral. Okay? So, ako naman ay pwede namang nilang kunin as technical advisor, promo bono, hindi naman po ako sisingil. So, yun po, para mabalanse ho natin ito, kasi hindi maganda na ang ating cost of production talaga ay napakataas, tapos ang buying price ay napakababa. Okay, yung market distortion, yun na nga, dahil sa mga malaking factor na ito, yung rice tarification law, yung executive order, tsaka ito pang rice cartel na ito, okay? So mag-i-import tayo ang estimate nga, sabi ko nga kanina, 4.8 million last year, 25% daw ang deficit natin ngayon, mga 4 million tons. On the other hand, ang sabi ko naman, baka mas malaki pa doon dahil nga sa sobrang bagsak presyo ng palay at hindi na masyadong magtanim mga magsasaka. By the way, ang ratio ng production natin during the rainy season, 60% ang yield natin doon. So, kung ang total yield natin ay 20 million, 60% of that is 12 million. So, ibig sabihin, yung 40% ng 20, that is 8 million during the dry season yon. Sana nga mabaliktad eh. On the other hand, yun, i-discuss din natin, kasi kulang naman ang irrigated areas natin. Plus later on, alam din natin, may figure din na kulang na nga ang irrigation. Ang isang malaking problema nga ngayon, yung land use conversion. Okay? So, yun pong ganun na ang mga problema. By the way, yung price gouging, para hindi familiar sa term, ito na research ko kanina, it's the practice of artificially inflating prices of essential farm goods like rice, vegetable, spices like onions, pepper, and tomatoes noon, meat and dairy beyond reasonable levels, often during times of crisis, shortages, or emergencies. On the other hand, baliktad yata ang nangyari dito sa atin. Kung i-apply natin yung price gouging sa rice, hindi yata yung artificially inflated price. Although, yun na nga, dahil sa RTL, dahil sa Executive Order 32, dahil sa mga cartel na yan, hindi naman masyadong tumataas. Although, ang sasabihin ng iba, ang 60 pesos per kilogram rice ba ay mahal? Ay mataas na. Ginawang ko rin ho ng pag-aaral yan eh. Kung i-correct natin yung price ng bigas natin due to inflation, ang inflation adjusted price ng rice relative to its price in the 70s, it should already be about 130 or 135 pesos per kilo. Nasa 50, 60s pa lang tayo. It's only 40 to 50% of its inflated price. So, yun. On the one hand, meron tayong batas, Republic Act number 7581. Merong Price Act, the Price Act. An act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities. At saka ito ay na-repeal by Republic Act number 10623 on certain provisions na an act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities. On the one hand, ito na nga, siyempre, mga businessman natin gusto nilang kumita ng malaki, kaya meron ding price gouging na tinatawag. We are rice deficit. Ano po ang dapat ding malaman ng mga tao na marami hindi ho alam? Ang pagka-compute ho ng ating per capita rice consumption when we imported 4.8 million metric tons, ang per capita rice consumption is 154 kilograms. Okay? So, ang naging rice deficit, arithmetically, on the left side, makikita ninyo, ang magiging rice deficit natin will be something like
4.3 million metric tons. Ngayon, kung ibababa natin sa 136 kilogram per capita, ang rice deficit natin will be something like 1.7 million metric ton lamang. Ngayon, ito'y base sa 107 million Filipinos. Okay? Kasi ang ginagamit pa rin nila, inflated ang population natin. Bakit 107 million Filipinos lang ang dapat na maging multiplier dun sa per capita consumption? Kasi yung 117 million, 10 milyon sa ating mga kababayan, mga kapilipino natin ay nasa abroad. 2.5 billion dito ang OFW. And the rest, 7.5 million, are already in many other countries na making a living. Hindi mo na sila masasabing mga ano yan, mga OFW kasi mga citizen na sila doon sa mga bansang yun eh. Nagpa-convert na sila. So, yun po ang isang doon sa pag-compute ng rice requirement. Ganon din po ang nangyari noong 2008. Noong 2008, nung mag-import tayo ng roughly mga 2.7 million metric tons at that time, ang ginamit nilang per capita rice consumption is or was 131 kilograms per capita. Okay? So, ang ibig sabihin, tayo'y nag-o-overeat. If we eat the recommended amount for healthy diet, 40 to 50% of the recommended energy intake or RENI, yung per capita rice consumption natin ay magiging 100 kilogram lamang. Okay? By the way, mali yung pagkaano doon. Dapat 90 kilogram lang. Magiging surplus pa doon sa 12.8 million metric tons na local production natin, national production natin ng rice. Surplus tayo to ng 2.2 million metric tons. That is 50% already of our RENI. Ngayon, pag 80 kilograms lang, okay, 4.42 million metric tons ang sobra natin. So we are satisfying 40% of our RENI, recommended energy intake. Okay? So, ang isang malaking problema nga, we overeat rice. We overeat rice. Ano naman ang ano nun? We undereat vegetables. Na-Google ko po, 20 kilograms per capita lang ang ating average ng mga adults ng average vegetable consumption. Whereas, WHO recommends 146 kilogram. Ang layo ho natin. It's only 1.17 of the recommended so anong epekto nito? 4.3 million Filipinos have been diagnosed with diabetes and 2.8 million remained undiagnosed. Meron hong direct correlation between yung mataas na consumption ng well-milled rice and diabetic. Why? Kasi yung well-milled rice, yung puting bigas na kinakain natin, para yung sugar na yan na kinakain natin. Sumusobra ho. Kaya yung blood glucose natin tumataas. Kaya isang sana si Ma'am Luli, brown rice na yan eh. Ako for the last 20 years, nasa brown rice na rin kami dito. Okay? So, anong consequence? Marami daw hong namamatay dahil doon. And diabetes mellitus rank 5th with 48,267 deaths, an increase of 21%. Alam yung data na ito, 2023, no? And 18.61% of assessed adults aged 20 and above in the Philippines were obese or overweight. Okay? Nung tiningnan nila yung isang index ng yung BMI, body mass index, 38% ng mga Filipino adults na ang merong mataas na body mass index. So medyo tumataba na, ika nga. Okay? Hindi pa sila declared obese pero since mataas na ang kanilang BMI, mataas din ang kanilang. And we attribute this dito sa mataas na pagkain ng rice.
And then at the same time, kaya na-inflate yung pagiging diabetic, kasi nga mababang kumain ng gulay. Napakakokonti. So, how do we compare with the other countries? Mainland China, South Korea, Japan, napakataas nilang kumain, lalo na yung mainland China, 377, which is more than 2 times nung WHO recommendation. Ganun din ang South Korea, 1.5 times ng WHO recommendation. Kaya makikita po natin, mga Koreano, walang masyadong mataba. Okay? China, ganun din, walang masyadong mataba. Although ngayon medyo dumadami na rin. Siguro, hindi na makakain kasi ang reported dito, mainland China lang yung nakuha kong data. Okay? So, Japan, 91 kilograms. So, medyo malapit-lapit na. They are only 50%, 30% shorter than the WHO recommendation. Kaya makita po natin mga Japanese hindi rin masyadong matataba. Okay? Ngayon, ang reklamo naman, mataas daw ang presyo ng gulay. Okay? Kaya yon ang sabi natin, grow your own vegetables. Kaya nga, we have to revive our food growing culture. By the way, bakit tayo masyadong kumain? Ang sasarap po kasi naman ng ulam natin, kagaya nung nandyan sa kaliwa. Ano po, at saka yung kultura nating, sabay-sabay kumain, parang palakasan kumain. Ano po? Oh. So, yung kanina nga, high prices of vegetable, solution doon to grow our own vegetables. By the way, on the right side, merong guide to urban or home gardening. Kung gusto nyong mabuklat yun, isa isang manual, okay? It's complete guide naman. Okay, nandiyan ang URL niya sa Okay, madali pong i-google itong guide. Kahit yung title na yun, i-google ninyo, ilalabas ho niya yung manuscript. Okay? Tungkol naman sa pataba, madali rin namang gumawa ng fertilizer, liquid fertilizer, or compost. I-google search yun, how do you make your own fertilizer? Yung bang ganun. Okay? So, yun po ang pangunahing dahilan na kaya tayo mahinang kumain siguro ng gulay kasi hindi na rin tayo nagtatanim. So, namamahalan tayo sa presyo. So, mababa yung intake natin ng gulay. In turn, taas ang intake natin ng well-milled rice. Kaya naman, marami ang obese, marami ang diabetic. Okay? So, kailangan rin siguro tayo sa Future Earth Philippines ay kailangan ikampanya natin, palaganapin yung information. Huwag tayo masyadong matakaw kumain ng well-milled rice. Ngayon, bakit ko in-emphasize yung well-milled rice? Kasi pag brown rice, the hulled rice lang yan, yung bran niya nakakot pa, nandun pa, ay medyo mahirap i-digest kung malakas kang kumain sa umaga, sa tanghali, medyo mahina ka na, and then later on sa gabi, i-tune in mo yung mind na kakunti na ka talagang kumain. Pag sa gabi po, mga 2 to 3 tablespoonful na lang po ang aking kinakain. Sa umaga, kasi magtatrabaho ko sa umaga, sa garden, ganun, medyo mataas ng konti ang aking kinakain. Mga 1 cup, 1.5 cup siguro. Pagdating ng lunch, 1 cup na lang yan. So, 2.5. So, in a day, 2 to 3 cups na lang po ang aking kinakain rice. Kumakain pa rin ako ng rice kasi nga, ano naman ang additional sources mo? Of course, maraming gulay, root crops, sometimes hindi ako nakakabili ng kamote, hindi ako nakakabili ng corn. So, anong alternative mo doon? Ano na rin. So, with that, plus eating more vegetables, etc., medyo na-manage ko na yung aking FBS, glucose, fasting blood glucose. Again, ito na naman. We are rice deficit kasi nga yung land use policy natin
ang calculation ko po, about 500,000 hectares of prime irrigated rice land had been converted to residential or subdivision or commercial areas. Kakaunti na nga yung bukid natin ay mataas pang conversion natin, and then kinausap ko yung isang kaibigan ko dito, sabay bakit hindi na siya nagtatanim ng palay at naipagbili nila, slated na yan for ewan ko kung anong tatayong building doon sa palayan niya, which is about 2 hectares. Okay? Alam mo naman, Ted, napakamura ng palay ngayon. Halos hindi ka na kumita. Pag nabagyo ka pa, lugi ka na, sabi niya. So, gusto ko namang ma-enjoy na ang buhay. Kaya yun, milyonaryo siya. Ano magagawa natin? Hindi na nga sila kumikita. So, wala akong makausap na magsasaka ngayon na happy sa rice farming. Okay? Lahat sila ang reklamo, sobrang baba ng presyo ng palay. Kaya kung meron lang bibili, dito sa Bahi, we have lost about half of our rice land, prime irrigated rice land. Irrigated, fully irrigated. Dito nga ho, maghukay ka, hanggang kaya mong maghukay, black pa rin ang soil. Ang ganda po ng lupa namin dito. Pero magagawa mo, di kumikita yung mga magsasaka. Di kung malapit yan sa daan, essentially, dito sa Bahi, yung mga malalapit na daan, hanggang doon sa may Santa Cruz. Okay? Pati Kalawan. Yun. Makukonvert na sa most likely in the next 5 years. Kasi yung iba, hindi na tinatanim. Most likely na pagbili na rin. Ngayon, ang hindi rin ho maintindihan ngayon ng mga tao, itong promotion ng Department of Agriculture, field rice, itong golden rice. Ang tawag ko dito, it is inconsistent to our food security goals. Kasi yields will decrease further. Why? Why yields will decrease further? Ano po ang mga dahilan? Ito po as an agronomist, ito po yung na-research ko rin, hindi ko naman tinrabaho ito, hindi ko naman ginawa. Yung synthesis ng beta-carotene po, consume ng 10 to 15 gram glucose equivalent. Yung simple carbohydrates natin, it only consume 1.2 gram glucose equivalents. So in short, more than 10 times ang kailangan niyang gram glucose equivalent. Ikalawa, there is a preferential partitioning to beta-carotene nitong genetically engineered rice na ito. So, less for pests and compounds for pest resistance. At ito ba ang natuklasan nila, napag-aralan nila, mababa yung chlorophyll content nitong beta-carotene rich na rice na ito. Kaya mababa rin yung photosynthesis. Pag pinagdugtong-tugtong po, pinag-add mo yung effect ng tatlong yon, lower ang yield. So, varieties engineered for beta-carotene are inbred. Kasi, hindi papayag ang hybrid seed companies na gawing genetically, kung bababa yung yield nila. Kasi, ang promise nila, mataas ang yield. Tapos, idaragdag mo yung i-engineer mo yung beta-carotene synthesis. Hindi ba? Hindi sila papayag doon kasi hindi nila marirealize yung 30% or more or higher yield from their hybrids. So, in short, of course, marami pang dagdag na dahilan yung mga iba, bakit tayo nila doon? Kasi daw, pag itong rice na ito ay posibleng ma-cross-pollinate yung mga heirloom varieties natin, traditional varieties natin, paano yung halaga noon? So there will be genetic erosion, genetic contamination, so on and so forth. So, yung pagbagsak ng presyo ng bigas, ang sabi ko nga kanina, dahil sa announcement ni BBM, yung retail price in the common market naman remains basically the same. Okay? Hindi naman medyo bumaba ng konti pa rin, mataas pa rin.
Ito pang nakakano, hindi lang pala dito sa Pilipinas nangyayari yung problema sa pagsasaka. Ito ang isang ano nila, yung death of farming in Japan because of financial hardship, labor shortage, at tumatanda na rin yung mga magsasaka, at saka yung sinasabi nilang price gouging. Dito ko na ano sa kanila yung price gouging, kaya ginugol search ko what is price gouging? Yun pala, merong artificial inflation of price ng ano, no. So for the traders, yung mga store owners, para ma-maximize nila yung pagbili ng pagkita nila dun sa produktong pinagbibili nila. So, mga human tendencies po yon, pero dapat dito naman sa atin, may batas naman, pero sometimes hindi nila naipapairal yung batas. So, again, we are rice deficit. Ito, sinamarize ko. Dahil sa mababa ang yield, rice land natin, kulang ng irigasyon, mataas ang populasyon, so on and so forth. Okay? And then, mataas ang per capita consumption na ginagamit nila, na lumalabas na mataas ang ating consumption, para mataas ang ating requirement, so mataas ang ating importation. Okay? So, ano ngayon ang implikasyon ng mataas na rice import? Of course, ang basihan ho ng pag-import kasi dollar. So, so much outflow of our peso, it weakens our peso. It will offset the expected dollar remittances of our OFW, which leads to further devaluation. Okay? So, titrigger din ng inflation. Yon, hindi naman nagtataas ng sweldo, humingi sila ng taas ng sweldo. Kung itataas naman masyado yung sweldo, ang gusto nila 200 pesos per day ang increase, maraming magsasarang small and medium enterprises, maraming magbabawas na empleyado, so okay? So, yun, pag nag-import tayo, madi-displace ang maraming rural workers. Nung nag-import tayo ng 3.5 million metric tons, it displays about 1.2 million rural workers. So, saan sila pupunta? Okay? Pati yung mga small rice mills natin, nagsasara. There are about 36,458 mill workers. Okay, na-temper mo nga, meron ka nga rice na medyo mababa ang presyo, wala naman pambili yung mga tao. Kaya nga pag naghahabulan sila ngayon sa 20 pesos per kilogram. So, in effect, yung kahirapan ho ng buhay, hindi ko naman sila masisisi, hindi natin sila masisisi, kaya gusto nilang mababa ang presyo ng pagkain, especially bigas. Okay? On the other hand, yun ang sinasabi natin, kailangan siguro bawas-bawasan din ang pagkain ng bigas. Hindi parang tayo ba pwedeng maging self-sufficient in rice? Ang claim ho namin bilang isang agriculturist, isang agronomist, okay? Kaya natin, provided ang consumption natin, ibaba natin 90 kilograms per year. At 90 kilograms per year, kayang-kaya nating maano yung ang yield, okay? So, pag ganun lamang ang ating consumption, ang yield natin kasi 12.8 million metric ton, makikita nyo natin yung population natin nung 113 million, ang kailangan lang natin 9.27 million tons of rice. Idagdag mo pa yung 120 days, hindi na nga 70, kung itataas man natin ng 120 days, ang buffer stock, magiging 12.3 million metric tons ang kailangan natin. So, nasasatisfy ho natin ang ating requirement. Okay? Na 90 kilograms. Makikita po nyo, habang tumataas yung per capita consumption natin, from 90 to 105, tumataas ang ating requirement. Okay?
So, yun na nga, 10 million na dito. Kung 119, 12.26 million, kung magdaragdag ka pa ng buffer stock na 120 days, magiging 16 million metric tons. Okay? So, yun po ang medyo delikado doon. Okay? Ngayon, para ma-achieve naman natin, okay, in the short term, napakahirap po sigurong kumbinsihin ng mga Pilipinos na huwag kumain ng maraming bigas, maraming rice. So, ang kailangan, itaas pa rin ang produksyon. Okay? So, yung pag-hybrid kasi mga 6 million 6 tons per hectare, madaling makuha yun eh. In fact, there are farmers now, yung outstanding rice farmer noong 2023, si Dan Bolos ng Nueva Ecija, nakaproduce siya ng 17 tons per hectare. Okay? Ang kanyang average yield in his 30 hectares pag dry season is about 13 to 15 tons. Pag wet season naman, yun na nga, kung hindi nabagyo yung palay niya, nag-average siya ng 10 to 12 tons per hectare. So, of course, he's an outstanding farmer. Nag-iisang yung Dan Bolos. So, ang sabi ko nga, kahit man lang sana kalahati nung nagagawa niya, maging average na 6 tons per hectare. So, kung 2 million yung ano natin, hybrid rice, times 6, that's 12 million palay na yon. Yung ating remaining na 2.68 million hectares na hindred in terms of crop harvest, times 4 tons, 4 times 2, 8 plus 12, 20. Yung 0.68, that's about another 3. So meron tayong production na 23 million. Ang kailangan lang natin pag 90 kilograms is 19 million. Pag 110, 23 million metric tons, yung pala equivalent. So anong ibig sabihin? Nandun ho yung potential, yung possibility na maging self-sufficient tayo sa rice. On the other hand, anong constraint? Wala ho tayong sufficient irrigation. Yung ating land use conversion ay mas mabilis pa kesa pagtatatag ng bagong irrigation system. Kasi nga ngayon, ang problema pa, kalbo na yung mga bundok natin, yung watershed natin, wala na. Saan ka kukuha ng tubig? Ngayon, ang sinasabi nila, solarize daw ang irrigation. Ang malaking ano naman doon, napakamahal ang solar irrigation system. Yung aking son-in-law nga, magkakabit siya ng solar powered irrigation pump sa Bungabong, Nueva Ecija this weekend. Sabi ko, tingnan mo kung magkano talaga ang nagagastos para makatulong tayo sa magsasaka. On the other hand, solar yan eh. Ibig sabihin, pag tag-ulan, walang sunlight, hindi under yung solar. Kaya sabi ko, kailangan may complement din ng oil-powered irrigation pump. Ganon. Kasi pag land preparation time, hindi pwedeng hihinto yung makina. Plus, may limitation din kasi maliit lang yung pump, 3 inches lang. Whereas, pag yan ay diesel-powered pump, kung yung 7 to 8 powers, kaya na yung 4 inches diameter, kung 12 horsepower yan, kaya na yung 5 inches diameter na pump. Okay? So, incidentally, hindi naman tayo gumagawa ng diesel-powered pump. Puro imported kasi tayo. And then, another discussion yan kung paano tayo magiging self-sufficient sa pagkain. Kasi ang claim ko nga, agriculture is not a standalone industry. Okay? So, kailangan po ngayon in relation to climate change, kailangan ho kasi mag-adjust ng planting time. Okay? Kasi ang trend, strong typhoons are happening in September to mid-September. So before that, kailangan
harvest na yung rice. So, ibig sabihin, magtatanim ng maaga ang ating mga magsasaka from May 15 to first week of June. So, ngayon, ilan pa lang nakakapagtanim siguro ng palay? Ano ang dahilan? Wala po kaming tubig, wala pa kaming irigasyon. So, in short, they cannot plant early because rain is not yet sufficient to prepare their lands. Kailangan ma-irrigate yung lupa nila. Hindi rin naman pwede. Ngayon, gusto nating pilitin silang mag-hybrid rice. Sila mag-hybrid rice, kung wala silang tubig. So, yun po, dalawang mahalagang requirement yun, yung seeds plus yung tubig. Okay? Hindi po kayo kailangan maging agriculturist o maging agronomist para maintindihan natin ang pagtatanim ay kailangan ng tubig. Kasi nga, kung mag-garden kayo, ang isa na naman magiging problema ninyo, saan nyo kukuhanin yung tubig? Okay? So, ano po ang mga policy recommendation natin? Ano bang mga innovation natin? Nagsiset po kami ng minimum for price. Ito po ginagawa sa ibang bansa, sa Thailand, sa Vietnam at saka sa India. Sa atin, ang nakompute ho namin na minimum price ng palay to ensure farmer profitability, 25 pesos per kilogram po. So, kung mag-i-import po tayo, sana ipagbawal na yung excessive rice import at itama yung pag-calculate ng ating rice requirement. Huwag naman sanang gamitin yung 154 kilogram per capita rice requirement. Sana po kasunod ng ating ikampanya rin na kumain na lang ng medyo konti ang mga kapilipino natin para rin hindi mag-suffer ng pagiging obese or pagiging diabetic. So, strengthen po yung rice procurement program. Inaano ho namin ngayon ay 70 days buffer stock na lang. Ang kailangan na budget directly for procurement is 84 billion. Of course, pag itinaas mo yung procurement, kailangan marami ring construct na warehouse. Okay? So 84 billion. Magkano ba ang ayuda? Magkano ba yung combined ayuda ng estimate nila? It's about 200 billion naman yun eh. Yun ang narinig kong dinidiscuss ni Senator-elect Marcoleta. So, yun na nga, kung gusto, may remedyo. Kung ayaw, maraming dahilan. Bakit ayaw nilang ganun yun? Of course, meron pang karagdagan ito. Kailangan talaga mawala na yung RTL. Kasi nga yung rice tarification law, by law, hindi magpo-procure ng maraming ganyan ang NFA. Kasi nga, ang sa kanila ay 5 to 7 days lang ang nabibili nila. Although, kaya nilang ang nakasaad sa batas, up to 30 days yung buffer stock. Hindi naman nila ginagawa yun eh. Sana mas marami silang mabibili kung 30 days ang buffer stock na gagamitin nila. 30 days times 31 million metric tons or equivalent pala nun, 34. So, ang dami pong kaya rin mabili nila. Of course, kailangan din ma-modernize ang ating agriculture. Mag-invest tayo sa research and development. Ito na naman ang malungkot. Paano tayo makakatanim ng 2 million hectares of hybrid rice? Wala ho tayong binhing ganun karami. Currently, ang private sector makakapag-produce sila ng seed natin sa seed requirement for 1 million hectares. Gusto natin 2 million hectares. So, ang kailangan ay itaas ang mismong gobyerno mag-produce ng hybrid rice. On the other hand, yan naman ang malungkot naka-define prescribe sa rice tarification law, ang sinusuportaan lang sa R&D ay ang inbred rice. Yun din ang budget lang na ibinigay sa field rice. Ang ipoproduce lang na inbred rice. Bago dumating yung mga hybrid rice companies na yan, tayo sa field rice, nakaka-produce na tayo, nakakagawa na tayo ng hybrid rice. Okay? Yung M20, ngayon, napatigil na sila doon na M21 na lang yata. Tatlong variety lang ang nadidevelop nila. Mag-invest tayo sa irrigation. Pag
irrigate ng maraming areas. And alongside, stop natin yung land use conversion, yung sinasabi natin gano'n. So, kailangan ipasa na rin yung National Land Use Act na ipinangako ni BBM nung kandidato pa lang siya na presidente na pag siya nanalo, ipapasa na yung National Land Use Act. Okay? And then, yung pag-provide ng adequate financial support sa magsasaka natin and technical support, na-implement na yung agroecology-based rice farming system, which is essentially a diversified farming system na paano naman gagawin yon nasanay na sila sa monocropping, kaya yun ang maraming problema. Pati sila ngayon ay malnourished sa mga pamilya nila kasi nga puro rice lang ang naitatanim. So, anong dapat pang gawin? We crush the rice cartels. We strengthen market oversight, enforce anti-cartel regulations to prevent price manipulation. Sabi nila walang rice cartel pero matagal na po natin sinasabi ito. And then mag-implement ng real-time price monitoring. Okay? And then of course, sabi ko na ipasa na ang National Land Use Act to prevent unregulated farmland conversion. Malaking problema ho kasi nung sa local government code, ang mga local government officials natin, they are empowered to reclassify their lands. Okay? So, may pera dun kasi. O, yun. Yun na naman ang problema doon. Okay? So, yun ang sabi ko nga kanina, tigil na itong golden rice na ito to address yung vitamin A deficiency natin kasi magdi-decrease yung yield. It's a risk to food security and farmers' livelihood. And dami ho nating gulay na pwedeng itanim na very rich in vitamin A. So, hindi ho kailangan yon. Okay? Ngayon, finally, ang sinasabi ko nga, we craft and pass a new law, which is Rice Industry Sustainable Development Act, RISDA in short. Para yung RTL na yon, under the effectivity clause, mabubura na ho yung RTL na yan. Kasi hindi ho uunlad ang rice industry natin hanggat merong rice tarification law. Pasensya na ho yung nag-crap dyan, yung maraming senador na bumoto dyan, maraming congressman. Sana itong mga bagong elect ngayon, maano nila. By the way, nakadraft na ako na itong batas na ito. Ma'am Luli, pwede ho natin pag-usapin yung batas. I have already draft law on RISDA, Rice Industry Development Act. Now, pati ho ang Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture ay na-revise pala yan from Ministry to Department of Agriculture nung panahon ng ating dating presidenteng Tita Cory, Executive Order number 116. Okay? Pero marami hong batas dyan ang prior. At of course, yung PD rin ni Marcos noon, ag-establish na ng Department of Agriculture na ito at saka kasama ang natural resources noon. Okay, bakit ho dapat i-revise ngayon ang Department of Agriculture? Okay? Una po, yun na nga, ang Department of Agriculture, ang level niya hanggang sa region lang. Okay? Kaya nga ang sabi ko, if you are a Secretary of Agriculture, you are a general na walang army. Kasi hanggang regional lang siya. Pagdating sa probinsya, provincial governor na yan. Pagdating sa munisipyo, municipal mayor na yan. Okay? Ang nangyari ho, itong mga agriculture towns and municipalities, mababa ang income, mababa yung IRA. Nag-retire na ho halos lahat ng mga technician natin na na-hire nung national pa yung agriculture. Okay? Kasi nga, na-devolve ang agriculture. Ngayon, pagka-devolve niya, mababa yung IRA, mababa yung income ng mga munisipyo, wala na silang pang-hire ng agricultural technicians. Okay?
So, paano yun? Okay? So, ngayon, ang Department of Agriculture, yun na nga, kung may project man, may project nga kaming ini-implement with the DA, yung scaling up agroecology-based rice farm systems, at saka yung SRI, at saka yung mass production ng heirloom varieties, at saka yung implement yung Palayamanan Plus. Pagdating namin sa field, pagdating namin sa munisipyo, tinatanong namin kung merong DA technician na aalalay sa mga magsasaka na mag-implement ng project. Ang sagot nila, wala na po. Kasi wala na kaming mga technician. Now, to emphasize na ang role ng Department of Agriculture Secretary ay protektahan ang mga farmers and fisher folk, kailangan ho i-emphasize na Department of Agriculture and Farmers Welfare. Okay? Bakit ko in-emphasize na ang farmers welfare dito? Bakit wala ang fishery? Kasi ho, dapat magkaroon na rin tayo ng isang Department of Fisheries. Kasi ho, ang food frontier natin ay ang fishing. Kasi nga, we have 220 million hectares of coastal and marine areas and 1 million hectares of fresh water sa mga lakes natin. So, yun ho ang i-develop natin. Okay? Agriculture natin is only 2.68 million hectares. Napakaliit. It's only 1% of in terms of area. Okay? So, yun po ang in terms of agriculture naman, yung pagpatas ng ang dami ho nating batas. Ito ilan sa mga relevant laws for agriculture, Republic Act 168, yung for organic agriculture, yung Sagip Saka, yung Republic Act 11321, okay, ito yung maganda, yung RA 7607, Magna Carta for Small Farmers, na kung pwede nating ma-produce pala yung produkto, wag nating i-import. Yun ang salient provision niya. Okay? Yung Republic Act 8435, hindi sana maraming rice land areas ang na-convert kung in-implement yung SAP-DZ, Zone of Agriculture and Fishery Center. Hindi na-implement Okay? Yung Republic Act 11901, Agri-Fisheries Modernization, that promotes agricultural and fisheries sector. And then in terms itong climate change nga, meron tayong RA 8175, Revised Charter of Philippine Crop Insurance Corporation, so on and so forth. And finally, meron tayo dapat i-draft na bill on Rice Industry Sustainable Development Act, whose aim is to strengthen the country's rice industry through modernized, sustainable, and climate-resilient agricultural practices na number one na magiging threat sa atin ngayon. Okay? Reduce reliance on rice imports and enhance local production and so on and so forth. Okay? So, ito po ang final natin. Parang conclusion ko na rin. 80 kilograms per year or 40% of RENI, up to 90 kilograms per year or 50% of RENI ang dapat nating rice consumption. With this, hindi ho tayo mag-i-import ng rice. We are rice self-sufficient. Pero kailangan kumain tayo ng maraming gulay para busog din tayo na hindi 20 kilograms, 22 kilograms per year. Yung recommendation 146 siguro medium to long term. Yung short term, kahit itaas lang ng 50, 60 kilograms per year. Siguro okay na rin yon. But meron tayong recommendation na sana dagdagan natin yung pagkain natin ng gulay at fruits. At remember, 5 colored veggies, vegetable po ang kailangan daw po kasi nga maraming sustansya, maraming sa kulay ng gulay na kakainin natin, nandun na yung mga compounds na rich in antioxidants, and so on and so forth. So, yung dietary diversity natin, optimum 40 species, minimum 20 species. So, yun po, magiging healthy tayo, mababawasan ang pagkain natin ng rice, maging self-sufficient tayo, so on and so forth. So, salamat po ng madami at dito sa pagkakataong may lahad ko po itong mga ganitong konsepto or pamamarahan
para tayo ho ay hindi magiging rice deficit, kung hindi rice surplus or rice self-sufficient country. Salamat po ng madami. Sir Ted, thank you rin po sa isang napakaganda pong presentation. Nakita ko po rito, sir, na talaga pong salasalabat ang problema. Hindi lang po isa, dalawa, kundi salasalabat na parang sapot ng gagamba na buhol-buhol ang issue po ng ating kakulangan sa pagkain. Right now, we're going to open the floor po sa ating mga questions. We only have 9 minutes to go. So, unfortunately, I'm just going to cut the questions up ng mga apat, if you will allow me to. Now, let's go with your questions. Meron po rito sinabi si Sir Ike. Sabi po ni Sir Ike, Sir Ted, pengi daw po siya ng copy ng RISDA and DAFW. Meron na ho akong nakadraft dun sa RISDA. I can email it to you. Okay? Yung sa Department of Agriculture and Farmers Welfare, hindi pa napag-aaralan ulit yun na mag-draft. Nagiging comprehensive po yung trabaho ko yun, yung pagda-draft ng bill. Buti naman, napaka-friendly ng Microsoft Copilot. Yan po. Yes, sir. Malaking bagay po talaga yung AI ngayon. Kahit po ako gumagamit po ako ng ChatGPT and AI Copilot. trained na po tayo sa pagsusulat. Yan po. Meron pong question si Akad Ruben. Hi, Ted. Yes, sir. Ted, can you hear me? Yes po. Maliwanag po. Congratulations ulit. Napakaganda ng iyong kaalamang engineer sa amin. Kaya nga lang, lumiligwak. Napakarami. Okay. Okay ang dating mo. Lalo na yung conclusion mo tungkol sa vegetables. Alam mo naman tayo, vegetable man. Pero ang napuna ko, nung sinasabi mo yung mga cost, yung mga reduction in yield, etc., sa rice, sa corn, etc., pero wala kang binanggit kahit sa tungkol sa vegetables. In other words, na-concentrate mo sa cereals. Hinihintay ko yung magkakaroon ng mga reduction tungkol sa vegetable, but you did not mention any. Anong comment mo ron? Kasi po, una, hindi sila masyado naman kasing sensitive eh. Okay. Yun ang observation ko sa garden ko, no? Nakakasurvive sila eh. Okay? Ang problema, kunyari sa rice, nung nag-try din ako sa rice, pag inabutan ka ng mainit, isang SL variety ho yun, wag ko na lang sasabihin nyo. Abay, nasunog. Talaga? Ganun ba? Grabe. Ang mais, alam din na naman yan. Pag yan ay kinapos ka ng tubig, wala. Okay? On the other hand, yun na nga, itong mga gulay naman natin kasi kung pangkain lang, ay madali namang i-produce. Pwede mong diligin ka agad. Pag nagla-large scale ka, pareho din ang magiging epekto ng climate change. But then, hindi mo rin gamitin yung pamaraan kung meron kang sufficient irrigation. Okay? So, yun po. Kaya nga, ang isang technical intervention na i-emphasize ko, irrigation. Malaki ho yung garden, 1,200 square meter din. Kaya 4 ang aking submersible pump. Maliit, 0.25 horsepower. Okay? Para hindi mataas ang energy bill, ako naman, electricity bill, naka-solarize naman ako. Okay? I'm lucky enough, yung aking son-in-law, maalam mag-install. Oo nga, nasabi mo kanina. Well, Ted, inuulit ko, napakaganda ng mga information na isinyer mo. Ako, I eat a lot of vegetables. I am 86 years old and I have been diabetic for 57 years. Ang aking sikreto, I eat a lot of vegetables. Almost every meal may vegetable ako. Sa almusal, sa tanghalian at sa hapunan. Sa madalit salita,
malaki ang maitutulong lalo na doon sa mga diabetic kapag ikaw ay kakain ng gulay. Lalo na kung sariwang gulay. Dapat Opo. ay ma-encourage natin muli yung pagtatanim ng gulay sa bakuran. Kahit konti lamang ang tanim, balik consistent, ito ay makakatulong na maganda sa iyong kalusugan. Inuulit ko ako 57 years ng diabetic. And until now, I'm still strong, happy, and useful. Well, siguro, yun na lamang. Pero finally, Ted, napakarami mong na-share. But magbigay ka ng mga hanggang 3 take-home message lahat ng mga takapakinig natin sa araw na ito. Mga 3 messages lamang. Number one po, sana huwag silang mag-overeat ng rice. Ang sabi ko nga, yung ideal recommended energy intake natin coming from rice should only be 40%. Okay? Yun ang recommendation ni Dr. Lechon. Okay? Up to 50% will be all right. But that translates to 90 kilograms per capita. Okay? 90 kilograms lang po ang ating rice consumption. We are self-sufficient pa with our 12.8 million metric tons nationally produced rice. O, hindi tayo rice deficit. Pero naman mabusog din tayo, yun na nga, ang katandem niya doon, kumain tayo ng maraming gulay, isama na natin doon yung mga prutas. Ngayon, ang pinakamaraming kinakain ko, Indian mango, yung hindi pa hinog, kasi mataas din yung glycemic index pag hinog na, at singkamas. Okay? Ang singkamas, affordable pa rin. Okay? So, mataas ang fiber niya. Kaya, dapat matuto rin kumain. Sana sa mga basic courses natin, ituturo din yung ganon. Sana yung dati, pero kasi yung maraming eskwela natin ngayon, wala na rin silang lupa for gardening eh. Okay? So, dapat ma-incorporate sa pagtuturo din yung ganon, yung gardening. At may technique naman dyan ng tinatawag nila permaculture garden. Okay? Para hindi na masyadong matrabaho. Okay? So, yun ang ikalawa. Ikatlo, sana naman itong nanunungkulan natin sa gobyerno, tingnan kung anong magandang gawin para sa ating bansa. So, wag sana nilang i-anchor yung ating food security, food sufficiency sa importation. Kung sa rice, yun na nga, kailangan wala na yung RTL na yan. Kailangan i-terminate na yung executive number 46 na yan, 64 na yan, na nagbababa ng tariff, etc. Sana naman, mag-set sila ng floor price din sa rice. Sana, ano na yan. Otherwise, talaga hong magiging rice deficit country tayo forever. So, kung yan po ang magagawa natin yon at yun na nga, finally, yung sa land use conversion, si Xi Jinping ng China, okay, pag sinabi dito, tinutupad, pinahintunan niya yung land use conversion ng kanilang rice last year pa yon. Okay, kasi nahalata niya, kakapusin na sila ng bigas. This year nga, ang nakalabas ewan ko kung tama yung nabasa ko, 5 million metric tons. Of course, kakaunti lang yun. Pero marami rin yun kasi nasa 40 million metric tons lang naman ang tradable rice natin eh. Okay? So, ang maliit lang. So yun po. Marami pa rin. May binanggit ka rin lamang tungkol dito. Ay itutuloy ko na sa sandali pa Mark. Well, I am 86 years old. Mapupunan ninyo, hindi pa ako nagsasalamin. Ang sikreto ko, I eat a lot of vegetables, especially yellow vegetables. Mga kalabasa, sweet potato. Natutuwa naman ako hanggang ngayon, 86 years old. Hindi pa ako nagsasalamin. Pagka nakita niyo ako nagsasalamin, hindi dahil to protect my eyes. Inuulit ko eat green, leafy, and yellow vegetables. Thank you very much. Salamat din po sa advice.
Thank you po, Academician Ruben. At Sir Ted, ako, yung gusto nyong alsin na RTL, saka yung land conversion, magagalit sa si Cynthia. Wala na siya sa gobyerno eh. Diba? Pero Sir, Natalo na siya eh. pero siya yung nag-author ng RTL na yon, Sir. Alam natin yan. Right. Pero lahat naman ng senador nag-sign eh. Sir. O, Wala Sir, mga ganun eh. mapunta po tayo ngayon sa question po ni CM Serafica. Yes po. Okay, thank you. Very, very informative, Dr. Mendoza. No? I mean, I'm really actually very well informed on the ground. Two questions lang kasi I deal with looking at the mechanization part with Philmec, not only on rice, cacao, coffee, and coconut, but we've had that discussion in terms of increase in productivity nga kasi mahal ang makina, mahal ang fabrication, and we're even putting up boundaries in Gensan to be able to support irrigation in those areas as part of the DOST program, no, in the metalworks. So I like the analogy on the reduction on consumption. Yan po yung topic ng ating National Academy meeting last year and inorganized ni Dong Rasco about the food systems. Look at it, not just rice, not rice systems or rice sufficiency, but food sufficiency. And tama po yung lahat ng sinabi nyo, increase the consumption, and then hiningi ni Willie Dar na nasa kamuning kami na we need to double up on our vegetable consumption. Yun lang po sa aspect ng mechanization. Ang gusto ko lang matingnan kung paano ba natin gagamitin yan at paano ba natin gagastahan yan. Kasi yun po ang isa pang mainit, binigyan ng malaking budget na manggagaling sa rice tarification law, ang Philmec, pero tama ba yun? Kasi nun sa discussion po natin is irrigation nga yung malaki, malamang pupunta nga sa solar irrigation na katulad ng ginawa ni dating Agricultural Secretary Piñol, wala naman palang tubig kung saan nilagay, wala rin mahigop, wala rin ma-irrigate. Mali yung timing, hindi yung lahat ng oras makakapag-irrigate. So yung productivity ng machine at saka ng solar, hindi nagtugma, sayang yung pera. Yun lang pong natin, ano pa ang kailangan nating magagawa para sa mechanization na talagang tutugma sa ating pangangailangan pag-tagaraw at saka pag-tagulan. Kasi magkaiba nga po. Kung wala solar irrigation ng tagulan, yun din po reklamo ng mga taga-coffee at cacao, sir, bigyan nyo kami ng dryer pag tag-ulan kasi nasisira yung productivity namin. Ayaw naman ng mausok na pinaiinit namin kasi nangangamoy usok daw yung produkto namin. So clearly, the need for very efficient dryers is another aspect, not only in coffee, cacao, and rice, but definitely. How do we figure that? Thank you. Yeah. Ang sinasabi ko nga, mayroon din akong isang paper na about value chain. Ibig sabihin, from production to post-production, etc. Kailangan tinitingnan mo yung logistic requirement, the broad term. Ngayon kasi, talagang makina na eh. Dapat gawin kasi napakahirap namang i-manual lang ang cultivation. On the other end, kung wala ka naman tubig, interrelated po sila eh. Kaya ika nga, dapat completos ricados, ika nga. Opo, pero yun na lang po siguro, may numero po tayo sanang masabi. Ngayon po, nasa 4 tawag nito, nasa 4 po yung number per hectare ng productivity natin, 4 tons per hectare. Kung tama po yung mechanization at tama yung irrigation, ano po mangyayari? As an agronomist po, napakadali kasi mag-yield na ng 6 tons ngayon eh. Kung hybrid eh. Okay? Kung hybrid, okay. So easy na eh. Okay? 5 tons kahit inbred, okay din eh. Kahit na inbred, 6 tons, madali rin kung RC222. Kaso nga lang, matigas. Okay. Ito na lang po yung sasabihin ko doon para mas maganda yung tanong. Kasi nga, tonelada, isa yan. Pero pagdating po, presyo talaga ang basihan, di ba? Kasi pag nag-mechanize ka, dadagdag ka ng gasolina, pero dadami yung mga lupain mo pwedeng gawin. At saka mas mapapabilis yung pag-ani. Pag papadryer ka, mas mabilis yung walang wastage. So yung pong
aspect ng mechanization is hindi rin po ganun kadaling himayin. Opo. Pero sa tingin nyo po, magkano po ang mabababa? Kasi 16 pesos po, 16 to 18 pesos po yung palay production nyo eh. Kung magme-mechanize tayo, bababa ba yan? Ang point kasi, ang reference yield ko dun is kung 16 na mga 4 tons yun eh. Pag nag-increase ka ng yield, tataas din yung about 18 pesos per kilogram. Although magka-curvilinear siya as pag dumating ka ng 7-8 tons, medyo bababa Okay. ng konti na yung cost mo doon. Pero napakahirap naman din na umani ka na ng 8 tons, 10 tons per hectare. Okay? At 10 tons at 10 tons per hectare, about 10 pesos per kilogram na lang ang production cost mo eh. Okay? Pero ang point nga doon, ilan ang pwedeng umani ng 10 tons per hectare? Yun nga. Kakaunti pa ng magsasaka natin. Wala pa yata 1,000 magsasaka ngayon ang umaani ng 10 tons eh. Kumusta po yung So, mechanization ng we're- magaling na farmer nyo? Yung nasa binanggit nyo, si Don Marco ba? Ano pangalan ng inyong, fully mechanized ba siya? Yung nasa Nueva Ecija na binanggit mo? Na umaabot ng 60 si Dan Bolos. Dan Bolos? Mechanized yun, pero yung transplanting niya manual pa rin eh. Wow. Kasi sometimes, merong special requirements sa seedling production yung mechanization eh. Okay? Okay. So, siguro tingin niya, mas maganda nang magpatanim siya, so meron pa rin siyang labor. Okay? At kasi kung may mechanize mo yung transplanting, paano yung magtatanim mo? Di wala na silang labor. Okay? So from land preparation, yung weeding naman niya, halos wala nang weeds eh. Okay? Magaling siya sa management eh. Kasi kung maganda yung management mo ng tubig, halos wala ka ng weeds eh. Then yung mga binhi doon na ano na niya. Of course, yung kanyang harvesting, fully mechanized na yun, yung combine. Okay? So, yun po ang ano nila. Salamat po, Mang Ted. At tuloy natin itong laban na to. Kasi at least tinitingnan ko po doon sa post-production, katulad nga ng modelo ng Renucci sa Leyte, na meal on demand, fully package storage systems, state of the art. So, ang problema naman doon, kung walang pumapasok na bigas o mahal yung pumapasok na bigas, hindi rin naman pamura yung produkto. So, there again, the whole, ang laki po ng problema. Marami yung naging dahilan doon. Nakausap ko na rin yung ilang tao dyan eh. Anyway, malaking diskusyon din naman yan. Yun na nga, pag marami na rin akong nabisita ng mga nalugi na ganyan, nag-put up sila ng system, hindi nila kinonsider yung supply. Okay? Yung supply, And then, exactly. up to the basic na naman ng analysis eh. Anong dadalhin na rice ng mga magsasaka kung yung kanilang palay ay naipagbili nila kahit hindi pa naitatanim? Nakasanla na. Nakasanla na, hindi pa natatanim. Yun po. Ang data namin, only 4 out of 10 farmers or 100 farmers, yung kanilang rice supply nagmimit eh. Nakakommit na. 96 of our farmers out of 100 ang bumibili rin ng bigas. Okay. Yun po yun. Kaya, diba na nag-establish ngayon sa Mindoro Oriental, bakit ho ninyo hindi ginagamit yung dryer ninyo, yung post-harvest facilities ninyo? Wala na ho kaming idadry eh. Hindi pa man nauna na yung nagfinance sa kanila. Okay. Thank you. So, yun po ang isang realization natin pagdating sa rice farming. Marami sa ating magsasaka, hindi pa naitatanim yung palay na ipagbibili na. Kaya yun din ang dahilan kaya mababa ang presyo. Understanding, ang pangbayad nila ay yung palay immediately after harvest. In fact nga, sila pang nagbibigay yung pinagkatuan niya ng kanyang sako eh. Nandun nakatutok na doon. Okay. Tatawagan lang naman yan eh. Pag sinabi nung isa, 15 pesos lang ang presyo natin ngayon. Lahat sila 15. Buong bansa yan. Kasi kaya nga po, meron tayong saray eh. Yung nakatext na yung mga produkto at saka mga presyo na ginagawa po natin sa PLB. Sana nga mapalaganap na sa lahat na walang nagkakalugihan. Yan po problema ng
mga seaweed farmer natin din eh. Kasi mga seaweed Opo. farmers, tinatawaran ng mga trader, basta ito, ano lang yan, kalahati lang ang presyo. Wala na magawa yung seaweed farmer. O sige na, dryer din ang gusto nila. Gusto nila moisture content meter para po hindi kami dayaan ng trader namin. Yun ang hinihingi ng mga seaweed dryer. Ngayon, wala pa kami ibibigay. At 10 taon na kami nag-usap. Kaya marami pong technology yung tinitingnan natin, pero maganda po na alam natin yung basihan ng mga presyo at saka ano ba may improve talaga. Salamat po, Mang Ted. Yes, si Mang Ike nakataas ang kamay. Siya naman ang muna. Po, Salamat. now, let's Mark. proceed po to second the last question po from Mr. Ike Sinera. Sir Ike? Doc Ted, as usual, I salute your lecture. Ang tanong ko po, ano ba yung economics ng 20 pesos per kilo na rice? Sabi ni Presidente, sustainable. Pero kung susundin natin yung 25 per kilo na palay, hindi ba magiging 50 pesos per kilo ang bigas? Ano po ba ganun na yun? nga. Opo. Ang ginagawa sa India po, na-establish na yung floor price, nakikita yung magsasaka. Okay? Ngayon, focus yung kanilang pagtulong dun sa mga mahihirap. Okay? Kagaya nyo, kagaya namin, kagaya ko, kaya na ba natin bumili ng 50 pesos per kilo na bigas? Bakit lahat pantay-pantay dapat? Okay? So, kunyari, yung 4-piece, okay? Bakit mo bibigay na pera yan? So, yung iba doon, dapat ibigay mo ng bigas. Yung mga ayuda. Mag-devise tayo siguro ng whatever. Ayaw na nga nila yung food for work. Parang ganun ba? Okay? Ang isa pang, kasi ang gikliho kasi ng isang oras kung tutusin. Ang isang inaano ka, yung mga korporasyon, mga business establishment na merong 10 or above na sila na dapat ang bibili ng rice para sa kanilang mga empleyado. Pwede nilang implement yung 20 kasi yung 200 pesos per day na hinihinging dagdag sahod ng labor ngayon, ang magiging impact noon, maraming magsasara o maraming ma-unemploy kasi hindi nila kayang ibigay yung additional 200 pesos per day. Yun, pwede mong tulungan ng mga empleyado mo. By the way, ni-experiment ko dito yung aming helper in a month, binibili ko ng 40 pesos per kilo. Pag bumili siya, 20 pesos per kilo. Para hindi ko dagdagan yung kanyang sweldo. Parang ganun. So, meron kaming friendly na ngayon, relation. Kasi natutulungan mo siya. Okay? So, mga ganun po ang modelo ang pinag-iisipan namin ngayon na yung mga malalaking corporation na 1,000 ang empleyado. So, pwede silang dumiretso ngayon sa mga rice farmers. Okay? So, siguro, hindi naman 50 pesos per kilogram. Pwede nilang bilhin ng 45 pesos per kilogram provided sila na ngayon ang mag-hold, magta-tracking, mga ganon. Okay? So, magkakatulungan ho yung mga farmers through their cooperative. Isa pong requirement pa rin, co-op, para hindi mo kinakausap yung 200 farmers. Yung officers na lang nila ang kinakausap natin. So, meron tayong sinasabing economies of scale. Lalo na pag nag-mechanize. Lalo na pag nag-market, yung mga ganon. Okay? Mga successful co-op ho kasi ngayon na-integrate na yung mga ganyan eh. Hindi na sila nagbibili ng palay, kaya hindi sila nagre-reklamo ng babang presyo ng palay. Kasi naman, ang sabi ko nga kanina, hindi naman masyadong nagbago ang presyo ng bigas. Okay? So, bigas ang naipagbibili nila. So, sila'y kumikita. Okay? So, may mga success stories na ho natin ngayon. As an individual farmer, meron din akong na-meet doon sa may, sa, yung BOT kasi ng Pilay, sumiikot ako ng Pilipinas doon sa Agusan del Sur, yung ano natin doon. Meron akong nakausap na magsasaka yun, 30 hectares. So,
Hindi na siya nagbibili ng palay. Ang pinagbibili na rin niya ay bigas kasi nakaput up na siya ng setup. Meron na rin siyang dryer, meron siyang rice mill, etc. Okay? Kung maganda yung panahon, hindi siya energy, electric base or whatever yung kanyang ano sa ano na lang. Meron siyang sementado na doon na dual purpose pag gano'n naglalarong basketball ang mga bata, mga tao niya, so on so forth. So, mga ganun po, marami po tayong pwedeng magawa para makatulong din sa magsasaka. Ang hindi ko masyadong na-appreciate ngayon, masyadong consumer ang focus. Iniiwanan yung mga magsasaka. Kaya nga sa Japan nag-rally na yung mga magsasaka eh. Kasi nga because of price gouging, yung term nila ginamit sa Japan eh. Nag-rally na sila eh. Baka ano raw ang kakainin pa sila, lalo na aging na yung mga farmers, yung mga ganon, although hindi nila sinabi na yung mga lalaking magsasaka doon hindi na rin makapag-asawa kasi ayaw ng mga babae na Japanese na pumunta sa bukid. So marami yung komplikasyon. Although mayaman na bansa ang Japan, although marami rin silang problema. More than 200% ngayon ang debt to GDP ratio nila. So mga ganun po. Salamat po sir sa pagtingin po doon sa economics po na aspeto naman po ng ating issue. Now let's go po sa ating last question. Nawala po si Sir si Doc M. Kanina po meron po siyang question, nakataas po siya ng kamay. Anyways, Ma'am Luli, meron po kayong gustong i-share o gustong sabihin? Ayun si Luli. Si Ma'am si Ma'am Lourdes po. Wala yata siya. Opo nga, wala nga po. Wala. Wala na ba? Naka-project yung Hindi, pangalan si pa Ma'am po niya. pala ay Naka-iPhone kasi ako ngayon. Kasi napatay ang aking computer. I see. Kaya ito. So, naku Ted, maganda ito. Kailangan siguro gamitin natin to sa pag talagang kinakausap natin ng mga communities. Yung tungkol sa pagkain, pagtatanim ng gulay at saka bawasan ng pagkain ng kanin. Opo. Iwas sakit. Siguro sabihin na talaga iwas sakit. Ang mahal na magkasakit eh. Mahal na magkasakit. Napakamahal magpa-ospital. Tama po yan, ma'am. Marami diyang napapautang tuloy dahil pag may biglang magkasakit sa pamilya. Okay. Ito po yan. Oo, kaya ang laki ng sa economy natin yung role ng health talaga. Kaya yung gulay para lumakas. At saka pagtatanim, exercise mo na rin yun. Opo. Sunshine, vitamin D. Oo. Kaya magtanim at kumain ng gulay nang gumanda ang iyong kulay. Oh. Tama po yung sinabi po green ni... ka na rin? Tama po yung sinabi po ni Ma'am Luli, madami na po ngayong mga sakit na associated po sa pagkonsum po ng rice at ng sugar. At hindi po aware ang mga tao na yung pong rice po ay na-convert into sugar. Akala nila healthy po yun, but in reality kapag po sobra, para din po tayong kumbaga direkta na nagsusubo ng sugar sa ating bibig. Anyways po, napakaganda po ng ating topic ngayong hapon. Napaka-intensive po ng ginawang analysis ni Sir Ted. Dito po nakita po natin na meron pong problema, meron pong mga solusyon, but for unknown reason, hindi po natin alam kung bakit po hindi natatagpi yung solusyon sa tamang problema. Ayun po sana yung magawa ng paraan ng ating pong mga politiko, ng ating mga tagapagawa ng batas, para po maiwasan po natin itong lumalalang problema natin sa krisis sa pagkain. At sana po mag-contribute po tayong lahat na masawata po natin to at magkaroon po ng magandang solusyon para po sa hinaharap ng ating bayan. With that note, let's enjoy the rest of the weekend at makita-kita po ulit tayo next week.
Have a great weekend. Bye now. Okay, so po.